speaker ng Loadmana. Muli po, ipagpapatuloy po natin yung tinatawag na topic, yung iniwan ko pong topic kasi nakaraan po, 2-part po yun. Ang nangyari, pinag-usapan, paano magtatrabaho ng konti, malaki resulta. Follow nyo na lang po dun sa aming tinatawag na page. Andun po yung buo at buong detalye ng tinatawag na presentation. Ngayon po, good morning po sa inyong lahat kahit anong oras kayo datnan. Datnan kayo na umaga, tanghali, gabi, good morning po. Kasi po sa business po, laging morning, laging pag-asa. Wow, andyan na aking business partner, naka-tune in na. Ito po ang aking anyaya bilang isang tinatawag na speaker ng company. Ako po ay nagsasalita ng mga bagay na talagang pinapayagan. O ibig sabihin, yun po yung talagang pinapayagan ng company o approve na pwede po naming gawin na promotion. Sa ngayon po, inaanyayahan po kayo bilang company speaker po ng Loadmana. Meron po kaming napakagandang business. Ang nakakatuwa po sa Loadmana, ang aming iniaalok ay totoong business na hindi sasakit ang ulo mo. Hindi sasakit. Bakit? Kasi makikita mo ngayon, naglilipa na ang daming mga ipinopost. Online job, 15,000 to 30,000 per day. Biruin mo ha, 15,000 to 30,000 per day. Pagkatapos, income kagad in 1 week, pero wala dun yung produkto. Ang sinasabi lang marketing plan. Ang sinasabi lang opportunity. Pero tingnan mo yung kabuuan. Alam mo ba kung ano yung business ibibigay sa'yo? Anong online? Sinubukan ko po, ako po personally. Dahil gusto kong malaman yung sinasabi nilang ibibigay na online job. At ako'y nabigla at natigalgal. Bakit? Kasi nung nagkaroon na sila ng Zoom meeting, ang iaalok pala nilang online job, yung traditional business, i-online lang, parang online seller. Hindi po ganun ang mga online job. Ang mga online job po talagang ginagawa, pwede kang tinatawag na encoder. O kaya online job ka, meron kang mga tinatawag na itatype. Yan po. O kaya meron kang i-assist. O kaya mag-tutor ka. Yun ang mga online job. Pero yung sasabihin na yung traditional na business, halimbawa, food supplement yung pinuntahan ko sa kanila, napanood ko. Pero ano mo, food supplement, yung online mo lang, online job na daw. No, that's not. Hindi yun ang pinakapunto. Ano yan, tinatawag yan na false na representation. Misrepresentation ang tawag dyan. Biruin mo, online job ang ialok mo sa akin, kamukat-mukat, hihingan mo ko ng 15 accounts na nagkakahalaga ng 140,000. Ang balik lang sa'yo, 10,000 cheque pa. At marami pong ganyan. Lalo yung Bitcoin, ingat po kayo dyan. Anong sinasabi ko? Dito po bilang company speaker ng Loadmana, ang aming iniaalok na business napakaganda. Bakit? Basic needs ng mga tao. Load. Remittance, kailangan. Bills payment, meron po kami yan. At dito po, pinapauna ko po sa inyo, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong tinatawag na presentation para malaman nyo po paano ginagawa yung business. Kasi pagsali nyo po rito, dapat inaalam yung business. Huwag po kayong maniniwala. Mapa-traditional man. Ang traditional business, yung tinatawag na hands-on. Ikaw talaga kikilos. Karinderya, water station, paborito yan, laundry shop, o computer shop, kung ano mang shop yan, kape. Ibig sabihin yan yung traditional. At yan nilalagyan ng effort, nilalagyan ng time, nilalagyan din ng pera. Kasi hindi pwedeng magpuhunan, hindi ka pwedeng magnegosyo ng walang puhunan. Kaya yung mga nagtatanong, kung meron man dito na naka-view, ang sasabihin, may puhunan ba dyan? Natural po. Lagi pong may puhunan. Ngayon po, anong ibig ko sabihin? Yung pag-uusapan natin mamaya, related dito sa business. At kailangan ninyong maintindihan, huwag po kayong maniniwala na kahit na yan ay traditional o non-trad, katulad sa amin, networking, may kasamang networking, tinatrabaho po yan. Pag may nag-alok sa inyo, may traditional, halimbawa, loading, pagkatapos ganito, meron siyang tinatawag remittance, tapos inalok ka, sasabihin, dito sa amin, sumama ka. Huwag mo intindihin yung ilalabas mong pera. Ang intindihin mo yung papasok. Eh, ano nga yung business? Tama? Pagkatapos, dito sa amin, huwag mo nang intindihin yung invite. Kami na maglalagay sa'yo. Hindi mo
Biruin mo, hindi mo daw kailangan mag-invite. Pero siya nag-post ng kanyang negosyo sa FB. Nag-post ng kanyang negosyo sa mga groups. Nag-post ng negosyo sa YouTube. At the end of the day, ang sabi niya, hindi mo daw kailangan invite. Eh, sino naman loko-lokong maniniwala sa'yo? Bakit? Eh, nag-post ka nga sa FB, sa YouTube, sa ibang groups. Di ba, isang form ng invitation yan? Kaya dito, pinag-uusapan po natin, ano ba talaga yung business? Tandaan natin, ang business, kailangan may time, bibigyan mo ng effort, aaralin mo, tsaka ang pinakamahalaga, merong puhunan. Ngayon, jump na po tayo doon sa ating business. Tandaan po natin, ginagawa po natin tong business na to para magamot yung mga alinlangan tungkol sa tinatawag na rejection. Yan, yung pinag-usapan natin, yung tinatawag nung nakaraan, paano gumawa ng kaunti, malaki resulta. Simple lang yon, paigsiin natin. Para lumaki resulta mo, dapat paramihin mo yung business mo. At dadami yung business mo, sa konting paraan, kumuha ka ng maraming business partner. Partner ha, ang tawag doon partner. Hindi yun empleyado. Pag sinabing business partner, gagawa ka ng katulad mo. Parang ako, gagawa ako ng katulad ko, magtuturo ako. Kailangan ganito gawin mo, kailangan ganyan gawin mo. Kaya, ang pag-uusapan natin, doon sa nakaraang topic, yung nila-wrap up ko lang, pinapaalala ko lang, ang susi para magkaroon ng kaunting trabaho, malaking resulta, ito lang. Kailangan may lumalaki kang organisasyon. At lahat ng lumalaki mong organisasyon doon, ang tawag mo business partner. Kasing dapat maturuan mo para maging katulad mo. Pero tandaan natin, hindi lahat yan pwedeng maging katulad mo. Kasi may tatlong uri yan. Ano yon? Dapat alam mo yung mga kausap mo. Meron dyan gusto, reseller lang, nagbebenta. Meron naman dyan gusto makatipid lang, personal use. At yung isang natitira, yung katulad ko. Kaya i-categorize mo sila. Hindi lahat yun magiging katulad mo. Ngayon, hindi nakagawa ka ng growing your organization, kailangan mo naman na sistema. Dalawa lang kailangan mo para magtagumpay. Para maliit ang trabaho, pero malaki resulta. Gumawa ka ng grupo, samahan mo ng sistema. Ganun lang kasimple. At alamin nyo na lang po yan dun sa nakaraan ko pong ginawang video. May link naman po dun sa group. Pwede nyo panoorin. Ngayon, punta na tayo sa main topic. Yan, napapaano na ako. Punta tayo sa main topic. Ang topic natin ngayon, rejection. Yan. Yan ang nagiging problema ng marami. Dahil sinasabi nila, ayoko ng ganyang hanap buhay. Kasi nga, kailangan mag-invite. At pag nag-i-invite ka, normal, marireject ka. At ang pinakamasakit sa lahat, pag nagkaroon ka ng business, siyempre, sino ba unang aalokin mo? Yung mga K. Sino ba yung mga K? O, ito yung mga K. Kakilala, kaibigan, kamag-anak, katoong its, kainuman, kabarilan. Basta lahat ng K. Ibig sabihin yung mga yan, halos kakilala mo. Kapitbahay, yan. Yung mga yan ang unang mong lalapitan pag nag-business ka. Maging traditional man yan, hands-on, nagtinda ka ng turon, o kaya nagtinda ka ng lumpia, o kaya nag-alok ka online. Ngayon, usong-uso. Nakakatuwang isipin, pati sari-sari store nag-o-online na. Ganyang kaganda yung business. Biruin mo, sari-sari store may online. Pagkatapos, nag-o-online na rin pati karinderya. Ito po ang ating luto ngayon. Minimum of 2 order. Kasi logi nga naman pag isa lang eh. Diba? Kaya dito lahat ino-online na. Pero ang pinakamagandang online sa lahat mga partners, kayo po ba payag kayo magkaroon ng business na hindi masakit sa ulo? Meron po kasi kung alam eh. Kasi yung produkto namin, hindi mo kailangan ng empleyado. Yung aming business, hindi mo kailangan ng empleyado, 1. Hindi kailangan ng pwesto, 2. Hindi kailangan ng utensil, at napakaraming mga bagay na napakadaling buuin ng business. Kasi yung aming business, services, at ang kagandahan, cellphone lang ang kailangan mo, sa hangin lang dumadaan yung tinatawag na produkto. Ulitin ko, baka nagugulat kayo, baka
Sabihin nyo, nasisiraan yata ng ulo tong speaker ng Load Mana. Tandaan nyo, yung produkto ng Load Mana, napakasarap isipin, sa hangin lang siya dumadaan. Bakit? Yung load, nung niloadan ka, nakita mo ba yung load? Hindi. Pero dumating sa'yo, naniwala ka na loadan ka ng 100. Ngayon, tingnan natin, yung tinatawag na remittance, nagpadala ka ng 5,000. Nakita mo ba lumipad yung 5,000 barya? Ay, mabigat yun. Nakita mo ba yung 5,000 lumilipad papunta ron sa, kung coins man yan o buo, o tagi 1,000? Hindi. Kasi yun ang pinakamasarap na hanap buhay. Yung wala ka nang bibit-bitin. Yeah, di ba? Ngayon, punta na tayo doon sa main topic namin. Kasi business na pinag-uusapan, siyempre, kailangan mong i-share. Kailangan mo ibenta, kailangan mong mag-invite, at kailangan mong mag-recruit. Tandaan nyo, lahat ng business nagre-recruit. Lalahatin ko na, lahat ng business nagre-recruit. Kahit karinderya yan, kahit na yung barbershop yan, kahit computer shop pa yan, katunayan ito. Karinderya lang. Nagre-recruit yan eh. Ay, Mari, bumili ka na sa akin ng aking, ang sarap ng aking tortang talong. Isang kagat pa lang, puro karne. Biruin mo, tortang talong, puro karne. Nag-recruit ba? Ay, Mari, pumunta ka sa computer shop namin. Naku, may aircons. Kaya electric pan, umiikot sa ulo mo, naka-aircon pa. Nag-recruit ba? Lahat ng bagay nire-recruit. Nilalahat ko na. At dito na tayo papasok doon sa tinatawag na paano maiiwasan yung rejection. Pero, bago natin pag-usapan paano maiiwasan yung rejection, dapat maintindihan natin ano muna yung salitang rejection. Pag sinabi kasing rejection, mga partners, meron kang ginawa. May bagay na na-reject ka. Ibig sabihin kasi ng rejection, galing siya sa root word na reject. Ibig sabihin, hindi ka pinayagan. Sinansala ka. O mas maganda, doon sa pinakasalitang kanto, binara ka o binaraw ka. Ang rejection po, yung tinatawag na pagkabigo sa salitang Tagalog. Binigo ka, nireject ka, inayawan ka. Yan, depende sa pagkakaintindi nyo. Pero ang sigurado, pag na-reject ka, yun ang tinatawag na hindi mo siya napa-oo. Yan. Ang nakakatuwa ito. Yung iniiwasan nating rejection, yung iniiwasan nating recruit, yung iniiwasan nating invite, yung iniiwasan nating share na nahihiya tayo, actually, dapat hindi ka mahiya. Kasi matagal ka nang na-reject. Yes! Yan, pakinggan nyo, ulitin ko ha. Yung iniiwasan mong rejection, yung iniiwasan mong invite, yung iniiwasan mong sharing, yung iniiwasan mong recruitment, na iniiwasan mong gawin para ayaw mong ma-reject, tandaan nyo mga partners, mga business partners, simula nang matuto kang magsalita, simula nang matuto kang maglakad, nakatikim ka na ng rejection, hindi mo lang alam. Kaya, ibig sabihin, dapat kung natikman mo na yung rejection, alam mo na ang feeling ng nare-reject. At matitinding rejection pa nangyari sa'yo bago ka nag-business. Ano ba point ko? Ang point ko, dapat nyo pong maintindihan saan nanggagaling rejection. Ang rejection ay nanggaling sa isang bagay na ginawa mo na umaksyon ka, na gusto mong mayroon kang makuha, pero hindi natuloy dahil inayawan ka. Binigo ka, yun ang rejection. At ayaw mong mangyari yan, kaya ayaw mong mag-business. Pasimplihin na lang po natin. Bakit ka natatakot ma-reject? Samantalang matagal ka na ni-reject, buhat pa ng una. Gaya nga ng sabi ko, bago ka palang matutong magsalita, bago ka palang matutong maglakad, ni-reject ka na ng tinatawag na sanlibutan na to ng mundong ito. Pakinggan nyo mga partners ha, para lumakas yung loob natin. Kasi takot ka ma-reject eh. Tagal-tagal mo na nare-reject, bakit buhay ka pa rin? Bakit malakas ka pa rin? Simulan natin. Nung tayo'y bata, natuto ka na maglakad. Isinama ka ng magulang mo. Bumili ka. Isinama ka sa palengke.
Nung makita mo yung magaganda ron, nakakita ka na ng bata sinama sa palengke na nagtututuro. Pagkatapos yung nanay naman, wag yan. Pag pagkain, hindi masarap yan, sasakit yan mo. O kaya laruan, ay pangit yan, mapuputol kamay mo. Di ba't nakakita ka ng bata na nagpapalahaw, naggugugulong? Hinahataw na, pinapalo na, kinukurot na, umiiyak pa rin. Tandaan mo, yung batang yon maaaring ikaw o ako, nung tayo'y maliit, at tayo'y na-reject. Paano tayo na-reject? Inayawan tayo mismo ng magulang natin. Piruin mo, magulang natin, na mahal natin, unang nag-reject doon sa gusto natin. Kasi may dahilan. Maganda yung dahilan. Huwag na natin pag-usapan yung dahilan. Ang maganda, nakita mo, talagang may rejection, simula pa lang na natuto kang maglakad at magsalita. Then, dumating ka na dun sa batang naglalaro. Ganun na. Mga 5 taon, 7 taon, 10 taon. Di ba't naghahanap ka ng kaibigan? Tanong. Yung kaibigan mo, para bang bulang nag-pop out dyan? Uy, may kaibigan pala ako. Sino ka? Yung kaibigan mo, galing din yan sa invitation mo. Hindi mo lang napansin. Yung kaibigan mo, galing din yan sa nirecruit mo. At yung mga kaibigan mo, normally, ang hinahanap mong kaibigan, hinahanap mo yung sarili mo. Bakit? Gusto mo, yung kaibigan mo, kung ikaw ay rich kid, gusto mo malinis. Ayaw mong kumuha ng kaibigang gusgusin. Rich kid ka eh. O, hanapin mo, yung malilinis din sa katawan. Diba? At talagang makikita mo yun, kasi pag nasa subdivision ka, walang mahirap doon. Yun ang law of association. Ngayon, kung mahirap ka naman, nangahanapin mo naman, yung katulad mo rin. Pala kaibigan, pala tawa, hindi masama ugali, hindi nang bubuli. At take note, hindi lahat ng kinausap mo nung bata ka para maging kaibigan, pumayag na maging kaibigan ka. Yung iba deadma lang, hindi ka pinansin, hindi ka kasi kursunada. Iba ang kursunadang barkadahin. May rejection ba? Antindi, no? Yun lang ang kailangan nating maintindihan. Ano ba yung rejection? Ito ba rejection? Dumating ka na sa teenage years. Puberty. Tingnan mo ha. Nung nasa puberty age ka na, hindi na laro ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo, eto na. And I called it puppy love. Just because we're in our teens. Kita mo, teenager na. Naniningalang pugad na. At yung mga babae naman, actually, ng mga sing edad ko dati, yung mga teenager, hindi pa yan masyadong pinapansin. Pero ngayon, matitindi. Hindi pa teenager, nagliligawan na. Mas matindi ngayon. Pero, balikan natin yung nakaraan natin kasi pinatutunayan ko, nagre-recruit ka na dati, nag-i-invite ka na, nare-reject ka, okay lang sa'yo. Yung iba nga masakit eh. Ito yung masakit. Nanligaw ka ng iyong kabataan. Mga puppy love. Ilan yun ng busted? Diba? Sa lalaki yun. Paano naman sa babae? Na-reject din. Nanligaw ba? Hindi. Kasi dalagang Pilipina tayo, lalo noon yung mga kasing edad ko, kaya yung mga 10 years ago. Yung mga babae noon, nagpapakyut, nagpapaganda, nagpapabango, nagpapapansin. Pero yung crush niya, may crush ng iba. It hurts ba? Yung pagpapabango mo lang, invitation na yun eh. Pagpapapansin na yun eh. Oh, yung pagpapaganda mo lang eh, tapos yung barkada mo, papupuntahin mo doon, kunyari, manghihiram ng libro eh, o kaya gusto mong turuan eh. Invitation yun dahil crush mo siya. Pero ang masakit, yung mahal mo, may crush ng iba. Rejection ba? Rejection. Kaya dapat nating maintindihan yung rejection. Matagal mo nang natitikman yan. Ngayon gusto mong iwasan sa business, may paraan naman para hindi ka ma-reject. Yan. Kaya doon, sa mga tinatawag na mga umibig, nung panahon na na-reject siya, maging babae o lalaki, yung babae nagpaganda, nagpabango, lahat ginawa, kumuha ng tulay, wala pa rin nangyari, hindi pinansin ni gustong pretty boy na lalaki. Hindi siya pinansin, ni-reject siya eh. At yung lalaki naman, na nanligaw, dun sa gusto niya, nagpadala ng sulat, ginawa na ang lahat,
nireject pa rin. Kasi nga, meron na siyang mahal na iba. May kursonadang iba. Kaya tama si Sharon Cuneta eh. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Po, walang yan naman yan. Narinig niyo ba yung kahit sintonado ko? Tingnan niyo yung rejection. Ang tindi, 3 na reject. 3? Sa isang triangle ng pag-ibig. Ikaw, mahal mo siya. Yung babaeng minamahal mo, may mahal namang iba. At yung babae naman, na nagmamahal sa lalaki, may mahal din iba. Kaya pakinggan nyo ha. Mahal kita. Mahal niya yung babae. Sabi sa babae, mahal mo siya. Yung gusto niya lalaki. Yung lalaki naman, mahal niya ay iba. Tindi, 3 rejection, bro. Mga babes, wow. Ang tanong, namatay ka ba? Pero, it really hurts. Yun ang nakakatuwa. Diba? Kaya yung rejection, ang tindi. Eh, lalo na nung nasa tamang edad ka na, gusto mo nang mag-asawa. Eto na yung for life ko. Yun ang pinakamatindi. Kasi yung rejection dati, inayawan mo na kagad. Kasi ayaw na sa'yo, tumigil ka na. Pero yung iba, antitindi. Yung mga paps, mga partners, mga guys, yung mga katulad ko dating umibig, na nireject ako dati, ayaw sa akin dahil may mahal na iba. Kasi yung gusto niya, magandang lalaki. Cute lang ako. Hindi niya ako nagustuhan, pero matyaga ako kahit ayaw niya sa akin. Yung misis ko ngayon, ayaw niya sa akin. Ang gandang babae kasi na misis ko dati. Hanggang ngayon naman. Edad na lang yun nagpapa-fade ng kagandahan niya. Ang daming nanligaw sa misis ko. Meron tinatawag na may-ari ng grocery. Yan po, alam yun, sa paligid namin dito. Nanligaw, sa abroad, may nanligaw, may nurse. Meron nang iligaw naman doon. Yung isa magdodoktor. Kung doktor lang ako ng bus. Pero kahit nireject ako ng 4 na beses, dahil mahal ko. Kasi ini-invite ko siya eh. Nire-recruit ko siya maging asawa ko eh. Napagtagumpayan ko naman. Bakit? Kasi nandun talaga yung goal ko. Andun yung kagustuhan ko siyang i-recruit ko siya at maging asawa ko at kasamahin ko sa habang buhay. At bigyan na magandang buhay. Pero hindi nangyari yun for the first 20 years. Kasi nga, hindi naman ako nagtapos ng high school eh. Kaya ang sabi ko sa kanya, nung nililigawan ko siya, na napasagot ko siya, sabi ko lang sa kanya, Angel, mahal ko. Kung hindi man kita mabigyan ng magandang buhay ngayon, sigurado naman, bibigyan kita ng magagandang anak. At sa latest po, hindi po yabang yon. Tingnan nyo po yung mga anak ko. Yung isa, naging tinatawag na first time niya sumali sa tinatawag na talent po. Hindi talent para siya. Yung tinatawag na Mr. Campus. Nanalo siya. Ang ganda lalaki kasi. Pati yung bunso kong ganda lalaki. Yung panganay ko kainaman lang. Kaya natupad yung sabi ko sa kanya. Di man kita magandang buhay, magbigyan ng magandang buhay, magbigyan kita magandang mga anak. Pero fast forward tayo. Anong ibig sabihin? 4 na beses niya ako ni-reject. Pero tuloy-tuloy pa rin ako nanligaw kasi gusto ko. Paano kaya ako sa business mo gawin yan? Na ma-reject ka? Total, sanay ka naman sa rejection dati. Hindi mo lang alam. Ngayon ko lang pinasabi sa'yo eh. Balikan mo mga partners. Balikan mo mga ano. Yung rejection mo dating naramdaman, na halos nakalimutan mo na, tandaan mo yon kung saan ka nagsimula. Kasi may mali doon. Kaya ka na-reject. Dito naman sa business, mag-i-invite ka uli. Baka ma-reject ka. Para mabawasan yung tinatawag na rejection mo, yung tinatawag na rejection, ang gawin mo simple. Magkaroon ka ng coach. At isa ako sa mga coaches na yun. Sumama ka sa team ko, ituturo ko sa'yo paano ko na-overcome yung rejection. Bakit? May proof naman ako eh. Doing this for 2 years from now, na-proven ko, proven, na na-overcome ko yung rejection dahil napasama ako sa Millionaires Club. At nakikita nyo tong aking munting opisina na ginagawa ko, opisina, wala kasi opisina. Ang ganda palang gawing opisina ng tinatawag na kotse. Brand new car, nakuha ko rito dahil sa invitation, dahil sa recruitment. Kaya dito, makikita natin kung paano ako, hindi ako pumayag sa rejection. Doon sa pagiging bata ko, laruan, ayaw bigay, yung mga kaibigan, tinanggihan ako, pati yung gusto kong maging kasama sa buhay, pinagwagian ko. Kasi ang paniniwala ko noon eh,
in love ako eh, kaya napakanta ko eh. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, hindi nakuha doon. Sabi ko naman sa kanya, oh, kay sarap, sarap namang damhin, di ba? Kantahan mo eh, pagmamahal, naubod ng lambing. Mukhang doon ko yata nakuha kahit kulang ako sa gandang lalaki. Pero fast forward tayo. Ang pinag-uusapan natin, nagkaroon na tayo ng rejection dati. Ang gagawin na lang natin, i-overcome yon. Kaya dito, pinatunayan ko sa inyo, nung na-reject tayo dati, kaya malaki yung tinatawag na rejection, yung percentage, kasi wala nagtuturo sa atin. At normal yun, alam ka naman kinukuts ka ng bata ka. Diba? Ang kagandahan, yung rejection na makukuha mo dahil takot ka mag-invite, takot ka mag-recruit, mababawasan yon. Kasi may coaches kang magiging katulad ko. At sana, nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na yung rejection pala, chicharon lang yan, chicken feed, ika nga. Kaya, sa napakita ko sa inyo, kung dati na-reject kayo at ngayon iniiwasan nyo, why not? Why not? Subukan nyo yung hanap buhay na ito na wala naman tayong choice eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay dinadaan sa recruitment. Lahat ng bagay. Kahit anong gawin mo, may recruitment. Eh, yung kapitbahay nga namin eh. O, kita mo. Galit siya sa kapitbahay namin, chinichismis sa iba-ibang tao, inihahanap ng kagalit yung kagalit niya. Sabi ko, walang yan naman yan. Ay, sumama ka na lang sa akin mag-networking, ganyan ka rin pala, recruit ng kagalit mo. Eh, gumawa ka na lang, mag-recruit ka na lang nung business namin, yayaman ka pa. Kaya, why not? Subukan mo yung business na alok ko, loading, remittance, sinasabi namin yung aming produkto, bayad center, soon, ticketing. Ngayon, naipakita ko sa inyo, ano ang rejection at paano siya malilimitahan at maiiwasan kung hindi man ma-eliminate ng 100%. Sa ngayon po, balikan nyo na lang yung aking tinatawag na presentation. Napaka-igsi, napaka-simple at realidad. Kaya, yung tinatawag na rejection, gawin nating inspirasyon para baguhin ang buhay mo. Tandaan mo, yung iniaalok kong business sa'yo, kayang baguhin ang buhay mo. At may proof na ako niyan. Ipapakita ko sa susunod na aking live streaming, yung mga totoong tao na naging pruweba ng business na ito, na binago ang buhay nila. Ganoon katindi. Isang business na binago ang kanilang buhay. Ngayon po, papaalam po ako, Coach August, tawag nila sa akin, pero pwede nyo rin akong tawaging August, di ba? Sila lang naman tumawag nun eh. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga tao, mga ordinaryong tao na binago ang buhay ng pasukin yung negosyong sinasabi ko. At kasama na ako doon. Kasi isa akong vendor. Nakakita ba kayo ng vendor sa kalsada nagtitinda ng pansit? Nagtitinda ng taho? May sariling kotse, brand new, top of the line na kotse. Binago ba? At ipapakita ko sa inyo yung mga tao na mga ordinaryong tao na katulad ko. At hindi rin ordinaryo. Bakit hindi ordinaryo? Saan ka naman nakakita? Kumikita na ng 80,000, nag-resign pa. Nagpunta pa sa load mana. Kaya dito, sabi ko sa inyo, yung tinatawag ano ang rejection, paano natin may iwasan, at matagal mo na palang ginagawa. Susunod, ang topic natin, sino yung nagkaroon ng resulta na ginawa nila, yung itinapik ko ngayon, na tinatawag na invitation. Magandang araw po, nagpapaalam, August or Coach August. See ya!